Okay? Magandang gabi mga kapatid. Happy Sabbath. Yan. Purihin ang Panginoon at sa kabila natin kabisihan sa maghapon, narito tayo magsamba at ibalik ang papuri sa Panginoon. Sa ating pag-umpisa sa ating programa ay magpaawit muna kami ni Sister Risa. Yan. Okay. O kaya, o the verse of the para po sa ating unang awit, hymn number 259, O Day of Rest and Gladness. All day of rest and gladness, all day of joy and light, all power, prayer and sadness, most beautiful, most bright, all day high and lovely, open before the throne. Sing holy, 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 to the eternal one. The Lord of our protection, much more to God as wise, a garden intercedes, which streams of paradise. The parted cooling fountain, in love's joy we reside. Lovely like Christmas mountain, we view our promised land. A day of sweet reflection, the Lord of mortal flight. A day to rise affection, from earth to things above. You place the sacred beginning of this day of rest. We sing the rest remaining in the truths of the blessed. Yung medyo ano lang yan. Ito na lang isa. Second song. For our second song, hymn number 277, I Shall See the King. Wala. Hello. Test. Wala. Wala. Ano ba siguro?
Two, 7, I shall see the king. I shall see the King where the angels sing. I shall see the King someday. And the better land of the golden land, and the king shall never stay. As his glory, I shall see the King forever. When this place is sing, but Jesus died for me. I shall see the King someday. And the blood of song and the glory through were burning with guns and knives. With my Lord's stand, I shall live therein, and the glory land of light. With His glory, I shall sing the King, and forever in this place is seen. Not but Jesus died for me. I shall see the King someday. I shall see the King, all my tributes bring, and shall look upon His face. Then my soul shall be, and the ransom be, and the sheep by His grace, and His glory. I shall see the King, and forever, when this place is safe, from Calvary, Jesus died for me. I shall see the King someday. More about Jesus, all I know. More of His grace to worship. More of His spirit for us. More of His love who died for me. More about Jesus. More about Jesus. More of His spirit for us. More of His love who died for me. More about Jesus, let me learn. More of His Holy will discern. More of Spirit will showing of the flesh of Christ in me. More about Jesus. More about Jesus. More of His Spirit witnessing. More of His love who died for me. More about Jesus in His word. All in His word will live my Lord. Hear His voice in every life. Make His faithful saving life. More about Jesus. More about Jesus. More receiving from the sea. More of His love who died for me. More of His Son. Praise His glory on His Son.
For His love would die for me. Tayo lumuhod sa panalangin. Amang banal ang tanas ng langit. Salamat po Panginoon sa gabing ito. Kami ay muling nagkatipon-tipon muli dito sa bahay-sambahan upang ikaw ay papurihan at pasalamatan. At salamat din Panginoon sa buong sanglinggo at sa buong maghapon na kami iyong iningatan, inilayo mo kami sa aming magkapahamakan. Salamat sa mga biyaya at pagpapala na patuloy mo pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. At ganoon din Panginoon, ang mga kapatid na wala dito o parating pa lang papunta dito, pakaingatan mo sila. Kami din Panginoon ang tagapagsalita ngayon ay pagkalooban mo Panginoon ng iyong banal na Espiritu, i-guide mo po siya sa kanyang mga sasabihin. Ganun din po kami, Panginoon, kami mga nakikinig. Nawa ito'y maging kalakasan at kalakasan ng aming pananampalataya. Magamit po namin ito sa pang-araw-araw naming buhay, sa araw-araw naming paglalakbay sa mundong ibabaw na ito, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, hinihiling po namin at paghingi ng iyong kapatawaran sa aming mga nagagawang kasalanan sa iyong harapan. Ang lahat nito, Panginoon, ang hinihiling at dinadalangin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun, magandang gabi. Happy Sabbath sa lahat. Welcome at papuri ng Panginoon. Marami-rami na tayo. Ang ating programa ngayong gabi ay binuksan sa paawit ni Sister Lisa at ang inyong lingkod. At sinundan po ito ng panalangin ni Brother John Olginas. At pagkatapos po nito ay mayroon po tayong group prayer. Ayun, i-divide na lang natin. By 4 yata, siguro po by 4. After noon ay magkaroon ng special song, ihandugan tayo ni Sister Jerusalem Rias. At bago magsalita, at susundan ito ng speaker, si Pastor Jimar Rebalios. Yun, sundan ng panalangin and then prayer. Yun po ang ating programa ngayong gabi. Okay mga kapatid, so tayo po ay mag-group sa 4 para po sa ating prayer bands or 3 kung kulang 4. Ayan. So ang atin pong focus ngayon mga kapatid, tayo po ay nasa sa hintuturo. So atin pong ipag-pray ang atin pong mga leaders at mga mentors. Ayan. Meron po tayong 10 minutes para po sa ating prayer band.
Good evening to everyone and happy Sabbath. Before the throne of God above, I have a strong and perfectly a great high priest whose name is love. Whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands. My name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no time can beat me thence depart. No time can beat me thence depart. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, upward I look and see him there, who made an end to all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God with justice satisfied, to look on him and pardon me, to look on him and pardon me. Behold him there, the risen Lamb, my perfect, spotless righteousness, the great and changeable I am, the King of glory and of grace. When with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood, my life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God. With Christ my Savior and my God. Happy Sabbath mga kapatid. Yan. So, siguro kung tayo na ay nasa bangka, lubog na tayo. Kasi mas marami ditong ano. Anyways, ganun pa man ay praise God sapagkat tayo po ay marami-rami ngayon pong gabi. And bago tayo magpatuloy, nais ko pong niyahan ang lahat sa isang panalangin. Maraming salamat, dakila namin Diyos sa araw ng Sabat na ito na inyo pong ipinagkalob sa amin. Sa amin pong muli na mensahe na amin pong mapakinggan. Samahan kami ng banal na Espiritu upang ito po'y lubos naming maunawaan. Pagpalain niyo pong bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Sister Jero, sa inyo pong pag-render ng musical offering na kung inyo pong matatandaan, sinasabi doon ay, because my Savior is my God. Napakaganda po ng mensahe mga kapatid, sapagkat ipinapakilala na si Jesus lamang po ang tanging nating tagapagligtas sa ating buhay. Amen? At ang ating pong mensahe ngayon pong gabi ay pinamagatang Go into the highways and hedges. Ito po ay matatagpuan sa chapter 18 ng Christ Object Lesson. No? 18. Tama ba? At dito po mga minamahal mga kapatid, ay makikita natin dito sa mensaheng ito ang isang parabola o talinhaga na nabanggit ni Jesus Christ, na kung saan patungkol po ito sa dakilang hapunan. At dito ipinakita ni Jesus Christ, mga kapatid, ang isang napakalinaw na larawan ng kanya pong kaharian. No? Ito po ay ang paanyaya ng Diyos
ay hindi lamang po para sa mga iilan. Hindi lamang po para sa atin. Hindi lamang po sa mga mayayaman. Hindi lamang po sa mga taong mga edukado. At hindi din po para sa mga taong reliyoso. Tayo po ay inaanyayahan ng Panginoon at ito po ay paanyaya para po sa lahat ng tao. So palagay mo na hindi ka tao, ay hindi to para sa iyo. Pero kung alam mo naman ay tao ka, para sa iyo to, kapatid. At ang pinakamagandang mensahe dito, mga minamahalang kapatid, ay habang ang taong inaasahang tatanggap ay tumatanggi. Which is ito po, mga kapatid, ay invitation ni Jesus Christ para po sa atin. Ano po? At kaya lang, sa mga invitation nito, ay meron pong talagang tumatanggi. Hindi nila alam na yung big event na yun ay talagang napakaganda pong event. Kapag ang Diyos po ang nagpaanyaya o nag-invite sa atin, mga kapatid, huwag po nating tanggihan. No? Ang Diyos ay patuloy po na naghahanap ng ibang tatawagin. Kapag ang mga nasa loob ay ayaw pumasok ng may pananampalataya, ang Diyos ay lumalabas at iniimbitahan ang mga nasa labas. Buti na lang, wala pong nasa labas. Pinag-isipan ko po kanina, kung may nasa labas, papapasukin ko. No? Sapagkat dito po sa loob ang blessing, wala po sa labas. Kasi kung nasa labas, matatanggap man natin ang blessing, lalabas din. Pero kung dito tayo sa loob, umiikot ang blessing sa atin. Amen? Kaya, sa pagpapatuloy mga kapatid, sa chapter na ito, ay makikita natin ang tatlong malaki pong katotohanan. By the way, ang atin pong mensahe ngayon ay ikot po sa aklat ng Lucas, chapter 14, verse 1, and chapter 12, verse 1 and 12 to 24. So yung tatlo pong binabanggit ko dito mga kapatid na malaking katotohanan sa mensahe natin ngayon. Una, ito po ang paanyaya ng Diyos ay punong-puno ng biyaya at ito po ay para po sa lahat. Walang ibang mga mahalagang paanyaya na tayong matatanggap kundi sa ating Panginoon Diyos lamang. Ang Diyos lamang ang nakakabigay sa atin ng invitation ng walang limitasyon ng mga attendees. Sa kasal ko ay pasensya na po doon sa mga hindi po maimbitahan. Dahil limitado lang po ang mga tao. Magpapapatlak na lang po tayo kapag may time. No? So, marahil sa mga birthday, ay hindi rin po tayo madalas na naimbitahan. Kahit mga kakilala natin, marahil meron pong mga mahalagang event tayong mga alam, pero inaasahan natin na maimbitahan tayo, pero hindi pala. Pero meron isang big event na kahit hindi natin inaasahan na imbitahan tayo ay iniimbitahan ng ating Panginoon. Pangalawa, ang mga palusot ng tao ay kadalasang nagpapakita ng pusong nakatali sa mundo. At ang pangatlo, tinatawag tayo ng Diyos na pumunta sa highways of hedges, para abutin ang mga nawawala at nangangailangan. Nakakaano. So, unahin natin mga kapatid ang unang punto ng ating pong mensahe. Ang paanyaya ng Diyos ay para sa lahat at puno ng biyaya. So ngayon po sa chapter 14, verse 15,
ng Lucas, ang sabi diyan, mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. Ito po yung atin pong mararanasan kapag atin pong tinanggap ang imbitasyon ng ating Panginoon Diyos. Ano yung kakainin natin mga kapatid? Ang tinapay daw po ng kaharian ng Diyos. Ito po yung tinapay na hindi po natin makikita sa bakery. Ito po ay mas masarap pa sa pinakamahal na cake sa buong mundo. Kaya atin pong tikman mga kapatid at kainin ang tinapay ng buhay ng ating Panginoon Diyos. Sa simula po ng kwento, nasa punan si Jesus kasama ang isang Pariseo. Sa gitna po ng usapan, may isang tao na nagsabi ng isang relihiyosong pahayag. Ang sabi niya, mapalad ang kakain ng tinapay ng kaharian ng Diyos. Parang tama po ang sinabi, pero hindi siya galing sa pusong handang sumunod. Ang term po natin dito, ng mga layman's term ay yung pagsabi noon ng Pariseo na yun ay labas sa ilong. Ang term ay pakitang tao. Ano po? Sabi ay, hindi siya galing sa pusong sumusunod. Para lang siyang nagsasalita tungkol sa langit. Pero hindi naman niya sinusuri kung handa ba talaga siyang para doon. Kung kayo po ay tatanungin ko mga minamahal kapatid, handa ka na ba na makarating doon sa langit? Parang kukunti yung sumasagot Di pa handa no? Sana po lahat tayo mga kapatid ay handa na. Ano po? Kaya dito po pinakita ni Jesus mga minamahal mga kapatid na ang kaharian ng Diyos ay tulad ng isang dakilang hapunan. No? Ang Diyos ang naghanda ng lahat. Hindi natin siya kailangan tulungan. Magluto ng kaligtasan sapagkat si Jesus lamang ang maghahanda nito. Hindi natin kailangang magbigay para mapunan ang kakulangan ng kanyang paanyaya. Ang salvation po mga kapatid ay handa na. Ang mesa ay nakahanda na. Hindi na kailangan ni Dexter, ni Gerald at ni Kevin na ilabas yung lamesa para ipaghanda tayo. Si Jesus Christ na mismo mga kapatid ang maghahanda yan para sa atin. Ang pagkain ay nailatag na. Ang tanong na lang mga kapatid, tatanggapin ba natin ang paanyaya sa atin? Kaya ang sabi po ni Ellen White, by the parable Christ showed that they were themselves at that very time rejecting the invitation of mercy, the call to God's kingdom. Kaya mga kapatid, napakabigat po nito para po sa atin. Minsan ang tao ay masyadong kampante sa buhay. Akala nila, dahil relihiyoso na, ay automatic kabilang na doon sa mga kasama. Akala nila dahil matagal na sila sa church na member, okay na ang lahat. Ano po? Pero ang tanong ng Diyos ay hindi lang kasama ka ba sa grupo? Ang tanong ay, tumanggap ka ba sa aking paanyaya ng buong puso? At dito mga kapatid na paganda, ito po ay, kung inyo pong naalala yung message ko doon sa Labak doon sa Labak Church. Isa po ito sa points na akin pong nabanggit. Ang pagtanggap na o pag-surrender natin ng buong puso. Kaya tinanong po sa atin, tumanggap ka ba sa aking paanyaya ng buong puso? Yan po ay sagutin natin sa ating isipan. Kung ito'y ating masasagot ng tama mga kapatid, ang Panginoon ang makakaalam niya.
Kaya ang Great Supper, mga kapatid, ay larawan po ng gospel. Ibig sabihin, ang Diyos ay may handang biyaya para po sa lahat. Una, kapatawaran sa mga kasalanan. Pangalawa, kapahayagan o kapahingahan sa pagod. Pangatlo, pag-asa sa desperado. Ito po mga kapatid, ang madalas po na atin pong mararamdaman. Lalo na sa panahon natin ngayon, na hindi natin alam kung ano po ang mangyayari in the future. Sapagkat marami ng mga bagay ang nangyayari. Kaya marami po sa mga tao ngayon na nagiging desperado na sa kanilang buhay. Ano po? Kaya sa kabila po ng pagiging desperado, kung atin pong tatanggapin ang panyaya ng Diyos ng buong puso, tayo po ay makakatanggap ng tunay na pag-asa. Amen? At ang huli ay buhay na walang hanggan sa nagsisisi. Tatanungin ko mga kapatid, tayo bang lahat ay nagsisisi araw-araw? Amen. Thank you. Napakalakas po ng pagsagot. Kaya hindi tayo inimbitahan ng Diyos dahil karapat-dapat tayo. Inimbitahan tayo niya, tayo, dahil, ano po, mahabagin po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kahit isipin natin, hindi ako karapat-dapat dahil napaka-makasalanan ko. Hindi po mga kapatid. Hindi tinitingnan ng Diyos kung sino ka. Hindi tinitingnan ng Diyos kung ano yung iyong mga ginagawa. Ang tinitingnan ng Diyos kung ano ang nilalaman ng iyong puso. Yun po ang tatandaan natin mga kapatid. Pangalawa, ang mga palusot ng tao ay nagpapakita ng pusong nakasentro sa mundo. Yan, palusot. Sino nakaka-relate dito mga kapatid? Yung maraming mga palusot. Ito po ay madalas naming nararanasan ni Nanay Yuli kapag kami po ay nagbe-visitation. Di ba, Nay? Maraming mga palusot, no? Pero dito po sa Talinhaga, mga kapatid, pansinin natin, meron pong 3 tao ang gumagawa po ng mga palusot na ito. Ang una, may bumili ng lupa, may bumili ng baka, may bagong asawa, sana all. Ay, hindi naman palusot sa akin yun. Totoo namang pangyayari. No? Kaya, namatay na yung laptop. Yan. Sa unang tingin mga kapatid, parang reasonable naman, parang katanggap-tanggap naman. Pero kung pagmamasdan natin ng mabuti, wala sa mga ito ang tunay na emergency. Emergency ba ang merong bumili ng lupa? Pwede namang pagbukas naman, di ba? Lalo na pag bumili ng baka, no? Siyempre, lalo na yung bagong asawa. Makapag-aantay naman niya sa bahay, di ba? Hindi naman aalis naman basta-basta yung asawa. Di ba kaya Ricky? Kaya, ang problema mga kapatid, may mas mahalaga silang inuna kaysa paanyaya ng Diyos. No? Ibig sabihin, ang puso nila mga kapatid ay abala. Abala sa mga bagay sa makamundo. Makamundong bagay. Sa halip ay maging abala sa ating Panginoon Diyos. Bisaya pa ay maging abala sa pag-alagad sa Ginoo. Tama ba? Kaya rin yung Bisaya? Kaya, ang unang tao mga kapatid, bumili ng lupa pero gusto niyang pumunta at tingnan ito. Kunwari pa eh. Sayang, pupunta sana ako, kaya lang bumili ako ng lupa eh. So, kailangan kong asikasuhin. Pero ang totoo mga kapatid, hindi naman siya kailangan pumunta agad. Ang pangalawa, binili ang baka at kailangan daw subukan. Pero ang totoo, hindi yun dahilan para talikuran ang panyaya ng Diyos.
Ang pangat, tama. Hindi mo na ako sisimba kasi bago yung sakyan ko, hindi pa pwedeng ibiyahe. Pero yung diyan lang sa, Buandala lang. Wala namang no? At ang pangatlo kapatid, may asawa raw, pero hindi rin iyon sapat sa dahilan para hindi sumunod sa panyaya ng Diyos. Kaya ang tunay na mensahe ng mga kapatid, kahit pagsamasamahin man natin yung mga excuses na ito, ang pinakang tunay po na dahilan niyan, ayaw kong pumunta. Tama ba mga kapatid? Sa atin po mga kapatid, ganyan din po ang tao ngayon, sa panahon natin ngayon. Marami pong mga paraan para tumanggi sa Diyos. Yung mga sinasabing kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, maraming paraan. No? Ito, isa-isa natin. Yung dahilan ngayon, yung mga excuses ngayon, mga tao ngayon. Abala lang ako ngayon. Ano naman pinagkakabalahan mo? O kapag may convenient na, o kapag gumaan na ang buhay ko, kailan ba gagaan ang buhay mo? No? Kapag tapos na ang priorities ko, no? Kailan ba matapos ang priority mo? Ano pa sabi? Kapag may oras na ako, yon mga kapatid, ang mahirap dyan. Kapag may oras na ako, kailan ka kaya magkakaoras? No? Pero ang katotohanan mga kapatid, madalas hindi oras ang problema. Puso po ang problema. Sa amin pong mga napupuntahan, ang mga dahilan ay busy ako, ay naglalaba ako. Hindi mo na ako sisimba, pastor, kasi may bisita kami sa bahay. Hindi mo na ako pupunta, pastor, kasi may pagod ako. Hindi mo na ako pupunta kasi yung buhok ko, may bali yung buhok ko. Pa kapatid, no? Pero, tingnan natin kung ano po nilalaman ng kanilang mga puso. No? Kaya alam niyo ba kapatid, hindi lamang po pagtanggi sa gospel ang pwedeng makukuha natin dito sa ating pong lesson. Kahit din po sa pagtanggi sa program sa church. Yan. Yan po yung nagiging problema, lalo higit si Sister Jewel. Kapag lumalapit sa atin, no? Maraming mga dahilan. Huwag muna ako kasi hindi pa ako karapat-dapat dyan. Wala lang. Malilate ako. May biglang emergency. Ano kay emergency, no? O kaya naman, wag muna, ibigay mo muna sa iba. O kaya naman, tapos na ako dyan. Kaya nyo na yan. Yung mga ganun mga dahilan, mga kapatid, no? Pero, alam nyo mga kapatid, the more na tumatanggi tayo sa mga part na binibigay sa atin, the more na tinatanggihan natin si Jesus Christ. Yun po ang tatandaan natin. Hindi po yung nagbigay sa atin ng, kumbaga, part, ang tinatanggihan natin. Ang tunay po na tinatanggihan natin ay ang ating Panginoon. Huwag nating antayin mga kapatid na darating ang panahon, yung talent na meron tayo ay kunin ng Panginoon dahil tinatanggihan natin. Kapatid, wala yung ating tagapaawit. Pwede kang mag-lead sa paawit. Kapatid, wala yung ating special number. Pwede ka bang kumanta? Puti pa si Kuya Ricky, hadang-hada kahit sabihan mo. Ang term dyan ay kahit ambushin mo, kakanta at kakanta yan. Maraming bala yan. Machine gun pa yan. Kahit mag-concert pa yan ng biglaan. Di ba, Kuya Ricky? Kaya dito mga kapatid sa pagpatuloy, Hebrew 13 verse 15, sa araw na ito, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso.
kung may dahilan tayo mga kapatid, kung hindi naman kinakailangan, o kung kaya naman, ay huwag na natin tanggihan mga kapatid. Ano po yung naging dahilan? Dahil nahiya ba tayo? O tinatamad lang tayo mga kapatid? Kaya ang mga bagay na ito ay masama sa sarili nila mga kapatid. Pero kapag ang mga bagay na ito ay naging dahilan para ilayo tayo sa Diyos mga kapatid, nagiging problema. Wala namang problema kung babalikan natin yung yung sa parabola. Wala pong problema doon sa lupa. Wala rin problema doon sa baka. Dalagit, walang problema sa asawa, sa pamilya. No? Wala rin problema sa trabaho. Walang problema sa kabuhayan. Ang nagiging problema mga kapatid, kung paano tayo nag-excuse sa harapan ng Panginoon. Ano? Ang mga biyayang binigay ng Diyos mga kapatid ay pwedeng maging hadlang kung ang puso natin ay napunta sa kanila imbis na magbigay. Kaya ito ang malalim na aral po ng parabola. Ang mundo ay hindi laging kumukontra sa Diyos sa pamamagitan ng kasamaan. Minsan kumukontra ito sa pamamagitan ng pagka-abala. Hindi naman kailangang open rebellion mga kapatid. Minsan, sapat ang pag-aabala, pagpapaliban, pagmamahal sa sariling plano, takot sa mangyayari kapag sumunod tayo sa Diyos. At dito mga kapatid, tayo tinatanong ng Panginoon, ano ang mas mahalaga sa iyo kaysa sa kanyang panyaya? Ano ba ang atin pong prioridad sa ating buhay mga kapatid? Ang panyaya ng Diyos o yung mga bagay na pwede naman natin gawin sa mga susunod na mga araw? Ano po? At ang pangatlong puntos mga kapatid, tinatawag tayo ng Diyos na pumunta sa highways at edges para abutin ang mga hungry souls. Yung highway of edges, ito po mga kapatid, yung the Great Supper, yung dakilang hapunan. Yung parabola po natin pong napakinggan. Verse 21 ng Lucas 14, umalis ka agad sa mga lansangan at mga iskinita ng lungsod at dalhin mo rito ang mga dukha, mga pilay, mga lumpo, at mga bulag. Pag tumanggi ang mga inayahan, hindi natapos ang plano ng Diyos. Sa halip, sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa labas. Hanapin mong iba, dalhin mo sila rito. Sino ang sinasabihan dito mga kapatid? Hindi lang po yung mga apostol noon, kundi tayo rin po lahat na narito. Kaya mga kapatid, ito ang puso ng misyon. Kaya ang atin pong tema ngayon ay ano daw po? Grounded in the Bible and focus on the mission. Yun, nakalagay po dun sa likod. Ayan. Kaya ang gospel ay hindi dapat po nakakulong sa loob ng pader ng iglesia. Ang bahay ng Diyos ay dapat mapuno. Kaya kahit papaano ay malapit na rin mapuno tayo. Bukas puno to lagi. At ang mundo ang field natin pong mission field. No? Kaya tinutukoy dito, dukha, pilay, lumpo, bulag. Hindi lamang po, kung titingnan natin, hindi lamang po ito literal na mga lumpo, mga kundi ito po ay may mga, dito rin po natin makikita kung ano po ang kalagayan natin spiritually. Ano po? Ito rin po ang larawan ng mga taong lipos na lubos ng pangangailangan. Hindi sila mayabang, hindi sila self-sufficient. Alam nilang kailangan nila ang tulong. At ito ang
klase ng taong kadalasang mas bukas sa gospel kaysa sa taong busog sa sariling nilang kaginawahan. Mas maigi pa po na dukha kaysa sa po sagana. Mas maigi pa pilay kaysa buo. Mas maigi pa lumpo kaysa maayos ang lakad. Mas maigi pang bulag kaysa nakakita. Dahil sila po kahit hindi nakakita, kahit kulang-kulang yung kanila pong, kumbaga sabihin natin, sila ay may mga kakulangan sa kanila pong mga sarili. Pero ang kanilang puso ay buong buo nilang ibinibigay sa Diyos. Ganon din ba tayo mga kapatid? Nararamdaman ba natin na tayo ay may kulang? Praise God kung ganon mga kapatid. Sapagkat the more na nararamdaman natin na tayo po ay may kulang, the more na pinupuno yan ni Jesus Christ sa atin. Amen? Ang malaking danger po mga kapatid ay alam natin kung tingin natin sa ating sarili, hindi na tayo mangailangan. Ay, alam ko na yan, Bible na yan, sa ulo ko na yan, cover to cover. Yan, magaling naman ako magaling naman ako magsalita dyan. Ibigay mo na yan sa iba. Lagi naman ako nagsasalita dyan sa unahan. Lagi naman ako kumakanta. Yung iba naman. No, ano po, kapatid? Kaya sabi ni Ellen White, the poor and hungry who would appreciate the bounties provided the various sinners are the objects of his deep, earnest pity and love. Go out into the highways and edges. Here, Christ pointed to the word of the gospel outside the pale of Judaism. Kaya mga kapatid, dito po makikita ang lawak ng puso ng Diyos. Hindi niya gustong may maiwan. Hindi niya gustong may mga ma-include. Kaya ang utos na go into the highways and edges ay utos para sa iglesia na lumabas. At ito rin po mga kapatid, yung sinasabi ng Panginoon doon sa Mateo, na go ye into all the world and preach the gospel. Ano po yung highways? Yun po yung mga tao sa mga may nagtatrabaho. Ito po yung mga leader, sila po yung mga professional, sila po yung mga may impluensya, sila po yung mga nasa mataas na posisyon. At ano naman po yung mga hedges? Sila po yung mga dukha, sila po yung mga nalugmo, mga walang iglesia, mga sugatan, mga lonely. Sino pong lonely dito? Mga nakakulong sa kasalanan, mga taong hindi kilala ng marami pero kilala ng Diyos. Kung sa sarili mo kapatid ay hindi ka kilala ng karamihan, ang Diyos po ay nakakilala sa iyo. Kaya ang utos ng Panginoon ay malinaw mga kapatid. Huwag mong hintayin na sila ay pumunta sa iyo. Pumunta ka sa kanino daw po? Sa kanila. At ang paraan ng paglapit ay hindi po dapat mayabang. Hindi po matalim. Hindi rin po mapanlait. Dapat daw po ay may kabutihan, pangunawa, simpatya, pag-ibig, simpleng panalangin, pero personal na ministeryo. Pero marami akong mga kakilala ng mga missionary na tinatakot yung mga tao. Kapatid, dito rin sa Adventist, kasi Adventist lang manaligtas. Magbago na kayo kapatid dahil pag hindi kayo nagbago, susunugin kayo sa impyerno. Mahirap yun mga kapatid. Kaya kapag tayo ay nag-aanyaya ng mga kapatid, na dapat ay malumanay. Mabuti. Ano daw? Kabutihan
at pangunawa, simpatya, pag-ibig, simpleng panalangin, personal na ministeryo. Ito po ang paraan ni Jesus Christ nung siya po ay nagmi-ministry dito sa lupa. Kaya po mga kapatid, ang Diyos ay naghahanda ng hapunan. Sino pong nakapaghapunan na? Amen. Ito po ay hindi ordinaryong pagkain mga kapatid. Ito ay larawan ng gospel o ng ebanghelyo ng Diyos. Si Kristo mismo ang tinapay ng buhay. Kaya sabi sa John 6 verse 51, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Ang kumain nito ay mabubuhay magpakailanman. Sinong gustong makaranas ng buhay magpakailanman mga kapatid? Kaya mapalad tayo mga kapatid sapagkat atin pong patuloy na kinakain ang buhay ng tinapay ng buhay. Ano pa? Ang mga tao ay madaling makagawa ng dahilan. Maraming gustong later ang Diyos. Pero ang later ay madalas magiging never. Huwag nating antayin mga kapatid na mangyari ang ganung bagay. Later tayo ng later, mamaya na. Hanggang sa dumating ang panahon, magiging never na yan. Kahit anong gawin natin, Panginoon, iligtas mo ako. Pero sarado na ang probation ng Panginoon. Parang nung panahon ni Noah, yung natandaan mga kapatid, kahit anong gawin ng pagsisigaw ng mga tao, Noah, buksan mo ang arka. Ay wala ng panahon, wala ng time. Kaya sila ay nalunod. Kaya huwag nating antayin mga kapatid, dumating ang panahon na tayo ay malunod sa ating kasalanan. Ang pangatlo, ang Panginoon ng bahay ay hindi tumigil. Nang tumanggi ang kanyang mga inanyayahan, pinalawak pa ang paanyaya. Ibig sabihin, ang grace ng Diyos ay mas malawak kaysa sa rejection ng tao. Kaya tayo mga kapatid, kapag tayo ay nag-aanyaya diyan sa kung saan-saan, ay huwag tayong mag-alala. Huwag tayong ma-disappoint kung ma-reject man tayo. Sapagkat hindi tayo yung nire-reject nila, ang Panginoon. Ang tanging part lang natin ay to spread the gospel of Jesus Christ. Ang gospel ay para sa lahat ng lahi, antas at kalagayan. Kaya huwag po kayong maniwala na ang salita ng Diyos ay para lang sa mga nagsasabing mga Israelita, mga nagsasabing para lang sa mga ministro. Ito po ay para sa lahat mga kapatid. Lahat po tayo ay may karapatan na mag-aral nito at magbasa ng salita ng Diyos. At malaman kung ano po ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Walang taong masyadong marumi para kay Kristo. Walang taong masyadong malayo para abutin niya. Kaya mga kapatid, bilang konklusyon, ang paborito ng lahat. Ang tanong ng parable na ito ay napakasimple pero napaka-personal. Unang tanong, tatanggapin mo ba ang paanyaya ng Diyos? Ano pong sagot natin? Para ito konti lang ang tao pero mas malakas ang sagot. Ulitin ko, tatanggapin mo ba ang paanyaya ng Diyos? Ayan, thank you. Pangalawa, magbibigay ka rin ba ng palusot? Kala nyo. Sunod, kung natanggap mo ang paanyaya, dadalhin mo ba ito sa iba? Amen. Kaya ang kaharian ng Diyos ay isang handang hapunan mga kapatid. Ang mesa ay nakalatag, hindi na kailangan maglatag ni Dexter.
ito po ay nakalatag na talaga. Nilatag nito ni Jesus. Ang imbitasyon ay ibinibigay pa rin. Ngunit huwag natin itong kalimutan. May mga taong dati nang inanyayahan pero tumanggi. Kaya ang Panginoon ay lumalabas sa highways at hedges upang humanap ng mga handang pumasok. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay hindi po nagsasabing, come. Sinasabi rin niya, go. Go. Humayo kayo. Go to the highways. Go to the hedges. Go to the hungry. Go to the broken. Go to the unnoticed, sa mga hindi kilala. Go to the sa mga mahirap. Go to the busy. Nalala ko noong Global Youth Day. Tinarget namin yung mga tindahan dyan sa Legion 2. Napakaraming dahilan mga kapatid. Busy kami, dami namin ginagawa. Tindahan, yan. And praise God, kahit pa paano, may mga tindahan din na nag-welcome sa amin. Go to the proud. Go to the lonely, mga kapatid, ito po ang panyaya sa atin. And go to the one who do not yet know that they are invited. May mga tao rin po na hindi nila alam na sila invited. Kaya tayo, bilang nakatanggap po ng imbitasyon ng Panginoon, ay ipaalala natin sa kanila na sila din po ay imbitado sa dakilang hapunan ng ating pong Panginoon Diyos. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa imbitasyon sa bawat isa sa amin. Sa imbitasyon na kung saan kami po ay tunay na inyo pong minamahal. Tulungan kami, Panginoon, na maging buo ang aming pong mga puso na tumanggap sa inyo pong paanyaya sa bawat isa sa amin. Tulungan po ang bawat isa sa amin na humayo sa sanlibutan ito, kagaya po ng pagtulong nyo at paggabay nyo sa mga apostol noon, Panginoon. Naway ganun din po ang aming pong maranasan sa pamagitan po ng Banal na Espiritu. Kaya sa gabing ito, salamat po sa paalala na kami din po pala ay imbitado sa dakila pong event na inyo pong inihanda sa bawat isa sa amin. At tulungan kami na ito'y aming lubos na may maging inspirasyon sa aming pong pamumuhay. Samantalang kami po ay nasa mundong ito na punong-puno ng makasalanan. Patawarin kami, Panginoon namin Diyos, sa aming pong pagkulang at pagkakasala sa pangalan ng Jesus. Amen. So ito po yung question. Meron po tayong 15 minutes. 15 minutes para sagutan ang mga katanungan na ito. Yung grupo po ay siguro yun na rin po kanina.
What's in it for me? Parang ganun. Malaki. Pero kasi parang hindi ko tapos ito play ko paano ito siya. Paano mo yung nausap niya. Patuloy siya. Kaya parang kasi yung minsan kasi bigyan sila ng tingin na mapag-unalan sila sa ipakilala.
or sana yung top school or professional life natin makakatayo sa mga family ng mga kasi minsan tayo nakikita din natin yung tayo complaints sa mga hindi ka na ugaling mag-push to or malayo sa yung comfort. Away from the comfort zone natin sa pag-iwas natin. Kaya ayaw na natin. Mahirap para legal set ka na lang set out nila sa lahat next day na paano minsan kasi ganun din yung tao na dahil alam kasi nila na budget ka na yung malapit ka na so mas susunod ka pa so parang hindi na actually sa highways baka may papasok sabay-sabay kami work na naka-flies. Pero ngayon, mga hallelujah naman. Isang talaga. Gusto mga kapatid ng iba, mahal sa amin. Kaya ako din siya. Sabihan. Wala naman. Siguro pagkano na, bigla ko nagiging busy, nagiging sabihin sa mga kanila nila. Busy, trabaho, pero si ate, daw siya, sa may oras na may biyok ka na mga baba, lagi ka na natutulog. Busy ko. Pagod pa ako bukas. Kasi ito siya dati, sa trabaho. So, yun, iba yung routine niya. Pero nang makahulan ng mga bag, wala naman. Wala
Kuya naman, bakay, merong pagawa yung pagkain sa tabi namin, mga plywood, sa harap. Hinihingi niya pala. Eh ngayon, hindi niya naman ginamit. Bakit nila? Oo, kasi yung bahay natin, hindi na tapos. Kailangan pang ginamit. Kailangan pang ginamit ko ng mga kalat-kalat na ano. Hindi ko lang naman. Ubusin na namin kami. Kaya ko na nga namin yung iba eh. Kaso, ayun. Sila, pinagbigyan ng sabihin mo lang yun. Parang nawawala na.
Diyos, sa mga banal na nagkakahala ay sa taas-taasan ng mga langit. Panginoon, sa mga oras na ito, kami po ay sama-samang pupuri at magtataas ang dakilang pangalan. Panginoon, ipagsalamat po kami na sa buong sanlinggo, ang banal na Espiritu ang patuloy na ingat, ang mabay at nag-provide sa amin sa aming pangailangan. Lalo higit sa mga maayos na kalusugan na mayroon kami at sa mga pag-iingat na amin pong naranasan. Dakilang Diyos, kami po ay makasalanan. Paulit-ulit po kami nagkakasala o Diyos. Pero dahil po sa iyong kahabagan, kami po ay tinatawag. Kami po ay nililinis. At ginawa niyo po kami na katanggap-tanggap po sa inyo pong panalaharapan. Kaya maraming salamat, Panginoon. Napakabuti niyo po sa amin. Kahit kami ay hindi nagbubuti sa inyo. Ang inyo po pagmamahal ay hindi nagbabago. Panginoon, sa mga oras na ito, amin pong inilapit at pinataas sa inyo. Ang mga nakasulat dito sa mga papel, mga prayer of thanks at mga prayer requests. Hindi po namin ito na isa-isa o Diyos. Pero kami po ay nakakasiguro ay inyo pong nalalaman ang mga nakasulat dito. Inyo pong nalalaman ang mga pasasalamat at mga kahilingan ng bawat isa. Panginoon, nawa kayo po ang siyang tumugon sa mga panalangin na sang-ayon po sa inyong kalooban. Hindi po sang-ayon sa aming mga nais sapagkat ang aming mga kagustuhan, Panginoon, ay minsan ay nagiging napapasama sa amin. Pero ang inyong pong kalooban o Diyos, ang inyong pong mga ibibigay sa amin ay nakakasiguro po kami na hindi po makakasama kung hindi makakabuti sa amin. Kaya Panginoon, amin pong sinusurrender ang aming pong mga buhay sa inyo. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na kumilos sa bawat isa. Ang mga burdens, mga struggles, at gayon Panginoon ang aming mga joy at peace ay aming pong binibigay sa inyo. Maraming salamat Panginoon sa lahat ng reminders at sa inyo pong patuloy na paghikayat at panayay sa amin upang kami ay hindi mapalayo, kundi kami Panginoon ay mas lalong mapalapit sa inyo. Kaya Ama, patuloy po kami tumupuri sa iyong dakilang pangalan. Salamat sa buhay at lakas na meron po. Ito po ang aming hiling, dalangin, pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming mahal na Panginoong Jesus sa iyong bugtong-naan. Amen. Sabat!